kapayapaan ang sa ating patuloy ay pagkaloob ng Panginoon sa oras, sa araw na ito. At ganun lang mabilis. Susunod ay si Brother Nelson na ang magtuturo, tapos na ang February. Ano po, bilis lang. Parang kailan lang tayo pumasok nitong January, ay tatapos na uli. At makikita natin ang mga paksa na aming inilalatag. Sana po ay patuloy na lumago sa ating pang-araw-araw na pamumuhay at pananampalataya kung paano tayo nakikipagsapalaran sa mundong ito. Dadating ang panahon, may malalaglag na naman sa atin, may mawawala, may darating, may papasok sa iglesia. Ganito ang buhay. Yung tao ay nawawala at may umaalis. So dito po sa ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito, may kinalaman ito sa, hindi naman siya pangungulit, kundi yung tinatawag na pagiging masikap sa panalangin ng karakter na ipapakita natin dito. Gumagamit ang ating Panginoong Jesus ng mga parable, iba't ibang karakter. Ngayon naman ay the parable of the persistent widow and the judge. Yan, isang hukom at isang babaeng balo. Ano ang connection nito? Bakit ginamit ito ng ating Panginoong Jesus? Kasi yung tinutukoy dyan ng hukom, walang iba yan, kundi yung mga eskriba na mga writer ng nag-aaral ng kautusan. Yan ay pumapatungkol sigurado doon sa isang mga masamang mga eskriba na humahawak ng kapangyarihan pero makasarili at walang takot sa Diyos. So makikita natin dyan, pray and don't give up, Luke 18:1. Yan po yung ating papaksain ngayon. Then Jesus told them a parable about their need to pray always and not to lose heart. Sabi niya sa 18:1. Dahil makikita natin dito ang kalagayan ng isang babaeng balo. Ano po? Lagay natin doon yung isang sitwasyon na kung tayo ay humihingi ng tulong, pagbibigyan kaya tayo. In our verse for today, Jesus emphasizes the importance of persistent prayer among His followers. Napakahalaga po nito, yung matyagang pananalangin sa Diyos. Hindi po yun pangungulit. Kasi aminin man natin at hindi, tayo pag nananalangin, nakakatulog. Ano po? Yung tinanong ni Sister Daisy nung nakaraan, paano yun? Ito, nandito yung sagot. Ang matyagang pananalangin ay mahirap isagawa ng taimtim. Bakit? Maraming nagiging abala na umaagaw ng ating pansin. Pag kumikit ka, naglalakbay diwa. Yung iba ang nakikitang picture, yung dating pananampalataya, yung rebulto ng Jesus Christ na nakagano. Yung nakikita nila pag kumikit. Kaya, maraming nagiging abala. Yung iba naman, iba-iba ang pumapasok habang nananalangin. Ang ating isip ay napupuno ng iba't ibang pangitain. Naglalakbay sa iba't ibang lugar at natutuon sa iba't ibang mga bagay. Pansinin po natin, ano po, yung mga binabanggit dito. Kaya pinapaalalahanan ni Jesus ang kanyang mga alagad na maging matyaga sa pananalangin. Nandiyan niya sa 18:1-8, yung parable na yan. Kaya inilatag ito. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang manalangin ng may buong puso at katiyagaan. Pagsusumamo sa Diyos ng buong katiyagaan. Kasi sa Old Testament, yung mga paraan ng panalangin nila, talagang lalo kung ang isang tao ay nagkasala, binawasak nila yung damit na yan. Nagsusuot sila ng abo, yung sackcloth na kung tawagin ay magaspang na sako, at naglalagay sila ng abo, pinuupuan nila yung abo. Hindi dito, sabi nung may abo raw maraming abo. Pero nasan yung talata na ilagay sa noo yung abo? Asan dito? Wala. Diba? Iniiba Pinang problema, iniiba yung nakasulat. May ash dito na tinutukoy sa mga altar. Pero yon sa panahon na yung mga tao ng Diyos, nung panahon na yon ay humihingi ng tawad, nagpapakita yun ng abang luksa sa kanilang nagawang pagkakasala. Kaya sila, kung manalangin, umiiyak pa. Ang mga Kristiyano ngayon, kung manalangin, mabilis. Ganyan po mamaya. So ito ang ating pag-uusapan sa umaga pong ito, parable of the persistent widow. So kasing babae na to, na babaeng balo, balik ng balik dun sa hukom. Meron silang pinag-uusapan na ayaw namang pagbigyan ng hukom at may nilalatag siya, humihingi siya ng katarungan, hindi na kasi dinitali. A judge
who lacks compassion is repeatedly approached by a woman seeking justice, initially rejecting her demands. Lagi siyang, oh, uwi ka na! Parang ganon. Ano? O, nandito ka na naman, uwi ka na! Parang ganon ang pinapakita dyan. He eventually honors her request so he will not be worn out by her persistence. Pasok tayo dito sa parable na ito. Ano yung pinag-uusapan dito? Magandang balita Biblia ang ating gagamitin, MBB. Ang byuda at ang hukom. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Bakit ito sinabi? Sa mga panahon na ito, ang Kristiyano ay dumadaan sa matinding pag-uusig. Ano ho? Kung hindi tayo nagkakamali na isulat yung Lucas na yun, 64 o 65 AD, mga ganyan. Ano po, wala naman kasi kang makikita doon sa Lucas kung kailan na isulat yan. Sa mga panahon na ito kasi, talagang may mga pinagdadaanan ng Kristiyano. Kaya doon nilatag ng Panginoong Hesus yung mga talinghaga na nagbibigay ng pag-asa sa kanila. So sinasabi dito na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. Hindi naman ibig sabihin niyan lagi kang nananalangin, eh kulit ka ng kulit sa Diyos. Siyempre, sinasabi mo yan yung nangyari sa'yo. Yung gagawin mo, Panginoon, tulungan mo ako, makarating ako sa ganito, may pupuntahan ako, gabayan mo kami. Sinasabi mo yun sa iyong panalangin. Ingatan mo po kami sa masasamang tao, ingatan mo kami sa mga budol-budol, parang gano'n, sa scam, sa mga nangi-snatch, sa masamang tao, automatically lahat ng masama, ingatan mo kami, Panginoon. Pero hindi yun pangungulit. Yun ay pagsusuma mo na parang iginagay ka ng Diyos sa iyong daraanan. Parang gano'n. Sinabi niya sa isang lungsod, sinabi niya kanina yung talinghaga, nagbigay ng halimbawa naman. May isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. Kasi ninyo po yung karakter ng hukom. Hindi naman siya siga, kundi para siyang isang mataas na tao, makapangyarihan sa lipunan na hindi marunong, kasi nakalagay dito, walang iginagalang na Diyos eh. So, corrupt, sa madaling salita. Ano po? Itong hukom na ito. Dito napadpad yung babae. He said in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared about men. Parang yung ibig sabihin dito, pag lumapit ka sa akin, babayaran mo ko. Kasi hihingi ka ng payo. O, diba sa doktor, pwede ba naman yung sasabihin lahat ng doktor pag nagpa-check up ka, gano'n na lang yun. Ano po ba nararamdaman? Eh, nahirapan mo akong huminga kagabi. Umiinom ka ba ng gamot? Ano ba yung gamot mo? Gano'n. O sige, sa counter na lang. Di ba gano'n? 1,000 na yun. So, gano'n din sa judge. Inaabala ng babae, tinatanong niya rito, pero natapat siya rito sa judge na walang pakialam sa kahit sino mang tao at walang takot sa Diyos. Yan ang kanyang karakter. The character of the judge did not fear God nor regard man, so is not a fair or righteous judge. Sometimes called the parable of the unjust judge. Ang tawag dito sa parable na to. Ano po? Kasi humihingi ng katarungan yung babae. Wala naman silang pinag-uusapan kung ano. Tingnan na lang natin yung conversation nila kung ano yung ibig sabihin dito pinapakita dyan sa judge na yan. 18.3. Maiksi lang kasi yung parable. Tinatansya ko, hindi ko ba nakikita yung susunod ng sa salita. Nandito na ba si Brother Carl? Nasa labas. Titingnan natin kasi meron siyang 30 minutes. Bibigyan natin. I-consume ko yung oras ko. Ano po? 18.3. Sa lungsoding iyon ay may isang byuda. Kanina, yung tinatawag na hukom. Lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Yan. So, merong usapin daw dito at makikita natin ang dalawang ginamit ng ating Panginoong Hesus na karakter. Isang hukom na masama na walang takot sa Diyos at isang byuda na laging nangungulit. Laging nagpupunta doon sa hukom. Sabi ng byuda, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. So merong usapin dito, hindi natin alam kung ano yung pinag-uusapan dito. Basta ang maliwanag na pinapakita rito, isang hukom na masama at isang humihingi ng tulong na byuda.